Dahil sa napakarami ninyong irrational thoughts, talagang ninervyusin kayo. Irrational thoughts, ibig sabihin, walang sense yung pag-iisip. Natutunan lang natin mga sabi-sabi sa mga matatanda, mga nadinig-dinig na walang basehan sa science. Talagang matatakot po kayo. Halimbawa, meron akong ka-talk time na panaginipan niya, no, na pinagbabaril daw siya ng pulis sa panaginip niya. Ang alam niya lang daw yung pangalan ng pulis. So, sa totoong buhay, pinuntahan niya talaga. Tinanong niya kung may problema ba sa kanya yung pulis. Okay? So, dahil naniniwala siya sa mga sabi-sabi tungkol sa mga panaginip, halimbawa, natanggalan ng ipin sa panaginip, at kung ano-ano pa, no, ng mga pamahiin, yung mga basa ang buhok, pag natutulog, yung pagwawalis sa gabi. Meron pa akong isa na hindi ko matandaan na sa ka-talk time ko rin nakuha eh. Ito rin yung instant na kapag kumain ka ng lechon or ng anything na makolesterol, e-epekto ka agad sa katawan, no? Ora mismo, okay? So, pati yung simpleng blood pressure na mali ang paniniwala, talaga pong pati yung paniniwala sa pagkakahimatay. So dahil po mali yung mga paniniwala tungkol doon na hindi nakabase sa science, talagang matatakot po kayo. At kapag natakot kayo, ayan na, hindi na kayo makakatulog, preoccupied na kayo ng fear na yun. Tapos ito yung masakit doon. Hindi siya totoo, wala siyang katotohanan. Wala siyang katotohanan at all. Pero lumaki na kayo na pinaniniwalaan niyo yung mga ganong bagay. Kaya importante na makita natin kung ano-ano yung mga mali ninyong paniniwala, no? Na walang science. Siyempre, ang basihan natin, science, yung may mga evidences. Okay? Yung mga ebidensya, yung may mga pag-aaral talaga. Ganun po. Kaya yung mga doktor, talagang more than 10 years yung kanilang pag-aaral kasi talagang sinusuri nila, no, yung katotohanan. Hindi pwedeng isang araw lang. Kaya importante yung meron kayong nakakausap na nakabase o naka-anchor o naka-angkla sa science. Kasi kapag ganun nga yung pag-iisip ninyo, talagang matatakot kayo. Okay? So, ito na nga. So, sa sample lang ko. Kasi itong video na to, gumagamit ako ng mga actual scenario, pero hindi naman ako nagsasabi ng mga pangalan. Milyon-milyon tayo mga Pilipino, so hindi nyo na alam yon. So at least kasi nakakatulong ito, pati rin dun sa nakausap ko, kasi parang nare-review siya doon sa aming video. So anyways, so mabalik tayo dun sa sa napanaginipan niya na pinagbabaril daw siya sa kanyang panaginip ng pulis na yon. At talagang nung sa totoong buhay, pinuntahan niya at kinausap niya, may galit ba kayo sa akin? So pati yung tao ngayon parang, bakit? Hindi sila magkakilala. Sa pangalan lang, sabi niya sa akin, sa pangalan lang. Sabi ko, nagka-enkwentro ba kayo? Hindi po, wala po. So, ano nangyari? Ba't ganon? Okay. So, siya talagang naniniwala siya sa mga panaginip, mga ganon-ganon. Okay. Siguro kasi alam niyo yun, ang mga tao, kasi pag nasa may anxiety disorder, medyo hypersensitive na talaga yan hyper-aware. So, makapangyarihan ng brain natin, no? Makapangyarihan talaga yung brain natin. Yun na nga ang sabi ko sa kanya, yung mangga na example ko, di ba? Ma-imagine mo lang yung mangga, mangangasim ka na, di ba? Imagination lang yon. Wala pa yung totoong mangga talaga. So, ganun ka-powerful yung brain na kahit mag-imagine ka lang ng mangga, mangangasim ka na, tapos maglalabas na siya ng saliva, no? Or laway. Walang mangga, imagination lang. So, ganun ka makapangyarihan yung brain na kung mali yung mga pinag-iisip natin,
magre-release din yung katawan natin ng mga adrenaline, lalo na kung mga nakakatakot. Ano ngayon yung adrenaline? Yung adrenaline ngayon, yung nagpapabilis sa tibok ng puso, yung nagpapatigas ng mga muscle ninyo or muscle tension, nagpapalabo ng mata kasi nagdadilate yung pupil para mahanap yung real danger. Kasi ano yan eh, kapag nasa fight, flight, freeze, or fawn mode na tayo, mahirap na talaga mag-isip. Pero kailangan kasi back up ka ng tamang mga kaalaman. Dapat alam mo yun kasi kung hindi ka maniniwala doon, then hindi ka apektado. Pero dahil naniniwala ka nga, then apektado ka. Pero sabi ko, sinubok ko muna siya. Kung kaya niyang mag-discern or kaya niyang sabihin kung or makontrol yung kanyang pag-iisip. Oh, well, totoo naman makakontrol natin, pero gusto ko siyang eksperimento para ma-realize niya. So sabi ko sa kanya, halimbawa nakatanggap ka ng text message, sabi nanalo ka ng 10 million pesos, pero kailangan padala ka muna ng 2,000 pesos para makuha mo yung premium mo. Pabadala ka ba? Sabi niya, hindi sir, coach, kasi ano yun eh, scammer. Buti naman. So kaya mo pala mag-isip naman ng ganon. So yun nga lang, hindi niya siguro, wala siyang kaalaman talaga no, sa pangapanaginip, sa mekanismo ng katawan natin, kaya talaga natatakot siya. Okay? So pakibantayan niyo po or i-question natin kung yung bang mga paniniwala ninyo ay nakabase sa science o gawa-gawa lang ng mga matatanda nung wala pa masyadong science dati. Nung wala pa mga pag-aaral dati na pinasa-pasa lang. 'Di ba? Kagaya nung sample ko, favorite sample ko, yung tiyanak sa sa field, sa farm, no? Sabi nila, huwag tayong dadaan diyan kasi may umiiyak na bata diyan. May tiyanak diyan. So yung buong barangay na yon, talagang kahit malayo yung bahay nila, iniikot talaga nila para wag lang dumaan dun sa lugar na yon. Turns out, alam niyo kung ano yung tiyanak na yon? At totoo pala talaga na may umiiyak dun. Pero alam niyo kung ano yung katotohanan? Hindi pala tiyanak. Isa palang palaka. Yung palaka na yon, tunog baby na umiiyak. I-search nyo, maghanap kayo sa YouTube na ihanapin nyo, frog that cries like a baby. Ang daming lalabas. So doon mo makita, lintek. Buong buhay namin, buong baryo namin, ilang taon na kami mula sa ninuno-nuno namin, umiiwas kami dyan, kaya pala palaka lang. Siyempre, ang palaka, kailan ba nagkumukokak yan? Gabi, so madilim din talaga. Hindi natin sila masisisi. Pero dahil nga kulang sila sa kaalaman, takot sila doon, kahit na totoo naman naririnig talaga nila yung palaka. Pero 'di ba? Tapos malaman mo hayop kang palaka ka lang pala. Yung buong buhay namin iniikot pa namin araw-araw yung bahay namin na malayo dahil sa kala namin may tiyanak diyan, 'di ba? Ngayon nung nalaman mo na palaka lang pala, matatakot ka pa ba? Hindi na, kasi alam mo na yung katotohanan eh. So, siguro dito sa video na to, gusto ko lang kayong gisingin sa inyong mga maling paniniwala. Sa inyo, halimbawa, yung kolesterol. Nahihilo ka na kagad, kakain mo pa lang ng lechon. So, hindi po yun dahil sa kolesterol ng lechon kasi ang kolesterol matagal mag-build sa katawan unless matandang-matanda ka na talaga, baka yun na yung pang maximum mo ng kolesterol. Pero kunyari ikaw ay 22, 23 at yung healthy kasi talaga mo pwedeng bata mataas na kolesterol. Pero kung normal ang kolesterol tapos nasa 20s ka lang, no? Kakain ka ng lechon, nahihilo ka na. Yun po ay hindi dahil sa kolesterol. Dahil po yun sa inyong pag-iisip, no? You have anxiety. Again, given na kayo ay normal cholesterol, normal anything. Pero dahil ang paniniwala ninyo, naku, ang lechon may cholesterol, mag-stroke ako dyan, ma-heart attack ako dyan. Hindi po ganoon. Kaya kung titingnan ninyo, yung data kung mga namamatay sa stroke at heart attack, usually may edad na. Kasi naipon na nga yung mga cholesterol sa kanilang katawan, no? At may sakit na talaga sila sa puso. Kaya sila na heart attack. Wala pong namamatay na tao na ang puso nila at mga ugat nila ay healthy kung sa heart attack. Ang heart attack kailangan maraming factors, no? Matigas na yung mga vessels, malaki na yung puso, may enlargement na, barado, at marami pang iba. So, ibig sabihin talagang may kondisyon na yung puso. Hindi yung tipong healthy ka, tapos biglang mamatay ka sa heart attack. So, yun.
Okay, kaya importante, nagpapacheck tayo sa doktor para masabi, hindi, healthy puso mo, hindi ka mag-heart attack dyan. Okay? So yun, doon na po muna tayo. Pwede nyo akong kausapin. May bayad po, pero dahil tulong ito, kayo magsabi sa akin kung magkano ang kakayanan ninyo kapag fair sa akin, sa aking skills, sa oras, sa cognitive behavioral therapy certificate ko, na pinag-aralan ko pa talaga sa Australia bago pa mag-pandemic, schedule ko kayo ng talk time. Kapag hindi, libre po itong mga videos ko, papanoorin nyo lang para matulungan kayo. Basahin niyo yung mga comments. Usually magaganda yung mga comments. Nakakatulong talaga daw sa kanila. Dapat po nag-diagnose ng doctor, ma-rule out yung mga sakit talaga sa katawan bago po makipag-usap sa akin. Or pwede naman makipag-usap sa akin para i-guide kita. So with that, maraming salamat. Bye!